Ito na mga kabasketball, Coach Yeng Giao gustong paimbestigahan ang dirtiest player sa PBA. Ayon sa kanya, Andy Gimao nagpalit ng posisyon para makapasok sa US NCAA at Kai Sotto. Nagkaroon nga ba ng pagbabago sa kanyang US NCAA team? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong statement na inilabas ni Coach Yeng Giao matapos ang naging laban ng Rain or Shine at Meralco Bolts, kung saan kamuntika ng ma-injured ni Cliff Hodge, ang ace player ni Coach Yeng Giao sa Rain or Shine na si Adrian Nocum. Ayon kay Coach Yeng ay kinabahan daw talaga sila sa nangyari kay Adrian at si Cliff Hodge na naman daw. Ang dami ng ganong insidente na si Cliff Hodge ang nasasangkot at tinawag niyang dirtiest player sa PBA. Ito nga si Cliff Hodge mga kabasketball. Palagay ni Coach Yeng yan mga kabasketball sabi niya nga his records speaks for itself. Yun ang matindi ron Kasi pwede mong sabihin na hindi, porke kalaban nyo, ganyan yung sinasabi mo, etc. Pero pagka yung record, ibig sabihin meron kang basihan, may titingnan ka na mga pangyayari sa mga nakaraan. Pero kapag sinilip mo nga naman yung record ni Cliff Hodge, kahit supporter ka ng Meralco Bolts, siguro I'm sure, 'di ba? Makikita mo totoo naman may mga records talaga Intentional man 'yon o hindi, or talagang hindi niya talaga makontrol yung katawan niya, no? Kaya minsan nakakapanakit siya. Siya po yung makakasagot doon. Okay lang yun kung isang beses, dalawa. Pero kung napakarami na, may namagayong muka, gaya ni Kit Jimenez, hindi nakapaglaro ng isang season, may natanggalan ng ngipin, 'di ba? Merong parang ni wrestling, may nabagsakan ng siko, 'di ba? May nahampas. Ito, tingnan nyo, itong hampas na to. Ano ba yan? Bola ba intentionally ang tatapikin yan? So yung mga ganun mga kabasketball, kasi yung pagiging dirty player naman kahit sa NBA, ina-apply yan actually kay Draymond Green nga. Nile-label nila yan So kung yun ang palagay ni Coach Yeng, yun siguro yung nakikita niya. So hindi naman yun na parang isang form ng paninira. Ngayon patungkol naman sa dalawa nating pambato, dyan nga sa US NCAA na si Andy Gimao at Kai Sotto, may mga adjustment pala na ginawa ang kampo ni Andy Gimao para makasabay sila sa laruan or para mapansin ng US NCAA teams. Sa katunayan, sa inilabas na video ng tatay ni Andy ay inamin nga nitong mula sa pagiging shooting guard ay inadjust nila yung laro ni Andy Gimao bilang isang point guard para ma-market siya or mapansin ng mga US NCAA teams. Dahil kapag shooting guard ka raw, gaya ng posisyon dati ni Andy, dapat daw at least 6'4 ka. Kung 6'1 lang itong si Andy Gimao, kung mag-shooting guard siya doon sa Royal Crown nung last year niya, hindi po siya mapapansin kasi masyado siyang maliit para sa shooting guard. Pero dahil nga ginawa siyang point guard, napansin siya. May talent to, sakto. 6'1, di naman masyadong maliit. So, successful po. Dahil kinuha nga etong si Andy Gimao ng Division 1 team na Penn State. Patungkol naman sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, kung natatandaan nyo, naglabas po ako ng 5 kupunan sa US NCAA team na posibleng paglaruan ng ating pambatong si Kai Sotto. Totoo po yan mga kabasketball Actually, inihintay natin yung announcement, pero kung nagkaroon man po ng pagbabago, ilalagay ko pa rin po dito sa video na to kung saan posibleng mapunta ang ating pambatong si Kai Sotto. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.